Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-register ng inyong GCash account sa inyong SSS Disbursement Account Enrollment Module. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So syempre, unang gagawin natin, pumunta lang tayo sa ating mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At pagkatapos i-click lang natin tong create a My SSS account or login. And then click natin itong member login. And then dito ilagay nyo lang po yung user ID at password ninyo. And by the way guys, sa mga hindi pa nakagawa ng user ID at password online, may video na po kong ginawa dyan kung paano gumawa. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. At kung okay na, i-click nyo na po ang sign in. At may makikita po kayong member survey consent. So i-click nyo na lang po muna ang maybe next time. At mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So i-click nyo na lang po itong services. And then i-click nyo tong disbursement modules. At i-click nyo ang disbursement account enrollment module. At pagkatapos may makikita kayong reminder dito. So basahin nyo na lang po yan. Pero mamaya i-explain ko naman po halos lahat ng nandyan. At kung okay na, i-click na po natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan. And then click nyo na po ang proceed. At mapupunta na po kayo sa pag-enroll ng inyong GCash account. At dahil GCash account yung ipapa-enroll natin, i-click lang natin tong e-wallet. Ito po. At may makikita po tayong note dito na hindi daw pwedeng gamitin sa loan disbursement yung e-wallets kagaya ng GCash. So hindi siya pwede sa salary loan or calamity loan. So pwede lang po siya sa ibang benefits kagaya ng sickness, maternity, ganyan. So pwede lang po ang GCash. At dapat din po kung kanino nakapangalan yung SSS account na ginamit, dapat sa kanya din nakapangalan yung GCash account na gagamitin. At para naman sa mga babae, kung single pa yung SSS account nila tapos yung GCash account nila is married na, so hindi po pwede ninyong i-enroll yan. So pwede nyong i-update yung SSS account ninyo para maging married na at pwede nang i-enroll yung GCash account ninyo sa SSS account disbursement enrollment module. At kung okay na, i-click nyo na po itong X dito para ma-close. At pagkatapos, i-click nyo po itong select e-wallet RTC CPO. Ito po. So dito may makikita po kayong Coins PH, DBP Cash Padala, GCash, Maya, Tayo Cash, Universal Storefront Corporation. At dahil sa GCash yung paparegister natin, piliin natin itong GCash. At pagkatapos dito sa mobile number at confirm mobile number, ilagay po natin yung GCash number natin. Yung GCash account number natin yung ilalagay natin dito. So make sure guys magkatulad yung pagkakalagay ninyo ng mobile number at confirm mobile number. So kagaya nito 098765432210, sa confirm number naman 098765432210. So dapat magkatulad at yung account number niyo talaga sa GCash yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa pag-select ng document type dito sa proof of account. So dito guys i-click nyo po itong select document type. At dito guys, wala naman kayong pagpipilian, i-click nyo na lang itong e-wallet, itong screenshot of mobile application account. So bali ganito po yung pagka-screenshot nyo guys. So nandito. So punta na tayo sa ating GCash account. At kung nandito na kayo guys, i-click nyo na lang po itong nandito sa baba, itong profile ito. At itong part na to guys, may yung makikita yung pangalan ninyo at yung GCash number ninyo. Ito po yung i-screenshot ninyo. So screenshot niyo po yan. At make sure po na 100% fully verified po yung GCash account na gagamitin ninyo. Pagkatapos balik na tayo sa ating SSS account. So i-click natin tong browse file. Ito po. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So kung na-screenshot nyo, i-click nyo tong media picker guys. Ito, media picker. So
Kung nasa ibang cellphone at gusto ninyong picturean, i-click nyo ang camera. Pero kung na-screenshot nyo, itong media picker yung isi-select ninyo. At kung na-select na ninyo ang screenshot na ginawa ninyo, makikita nyo na po ang pangalan ng picture ng screenshot dito. At kung okay na at nandyan na yung screenshot na upload nyo na yung picture, punta naman tayo dito sa ID card or identification documents. So, click po natin to. So dito mag-a-upload po kayo ng valid IDs or documents ninyo. So sa mga nagtatanong kung paano daw malalaman kung ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni SSS, i-click nyo na lang po itong view list of valid IDs and documents. So sa ngayon po may 21 sila na valid IDs and documents na tinatanggap. So, i-check nyo na lang po dito from time to time kung ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila. Kasi ito po yung updated na valid IDs and documents na tinatanggap nila. At kung napicturean na ninyo ang valid IDs or documents na gagamitin ninyo, i-click nyo na po itong browse file. Ito po. At i-upload nyo lang po yung picture ng valid IDs and documents ninyo. So kung na-upload nyo na, makikita nyo na po yung pangalan ng picture dito. At kung okay na, punta na tayo dito sa sunod guys, yung selfie photo. So i-click lang natin tong selfie photo dito. So dito sa selfie photo guys, make sure hawak nyo yung proof of account na pinasa ninyo at yung ID card or identification documents na pinasa ninyo. So ulitin ko guys, kung ano yung proof of account na pinasa ninyo at kung ano yung proof of identification na pinasa ninyo, dapat yun din po ang hawak ninyo sa selfie photo. So sa isang kamay guys, dapat hawak ninyo yung ID or documents na ginamit ninyo. Tapos dito sa isang kamay, dapat may hawak kayong cellphone na nandun kayo sa profile ng inyong GCash account. Yung makikita yung pangalan ninyo at yung GCash number ninyo. Yung pina-screenshot ko sa inyo kanina. So dapat ganito yung forma ninyo sa pag-take ng selfie guys. Dapat nakauna yung ID at yung cellphone na hawak ninyo. So parang ganito guys, nasa dibdib niya yung proof of account at yung proof of identification na ginamit niya. At advice ko sa inyo sa pag-take ng picture, make sure na makikita yung pangalan ninyo at yung GCash account number ninyo. So, i-zoom in, zoom out ninyo guys. Make sure na nababasa yung pangalan ninyo at GCash account number sa pag-take ng selfie. At mas maganda rin, huwag nyo nang lagyan ng flash kasi nagre-reflect po sa cellphone yung flash. Hindi na tuloy makikita yung account ninyo sa GCash kapag may flash yung pagka-take ng picture. At mas maganda talaga back camera yung gagamitin ninyo para mas malinaw siya at hindi baliktad yung pagka-picture. Hindi baliktad yung mga details sa proof of account at ID na ginamit ninyo. So make sure guys nasa maliwanag kayong area, tapos dapat colored at klaro yung pagka-picture. Tapos walang nakasagabal sa inyong mata kagaya ng eyeglasses, face mask, sunglasses, bandana sa muka, ganyan. Dapat wala pong sagabal sa inyong muka. Walang nakatakip sa inyong muka. At make sure din po yung ID at documents at yung cellphone na hawak ninyo, hindi po matatakpan yung muka ninyo. Ibaba nyo ng konti. At kung nakapicture na kayo, i-click nyo na po itong browse file. At pagkatapos, i-upload nyo na po yung picture ng selfie photo ninyo kasama yung proof of account at proof of identification. At kung na-select na ninyo, makikita nyo po yung pangalan ng picture na nandito. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba, i-click na po natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang enroll. At pagkatapos may makikita kayong ganito na yung mobile number mo daw ay masasubmit sa SSS. Gusto mo ba daw i-continue? So i-click mo na lang ang OK. At pagkatapos may makikita kayong ganito na you have successfully enrolled. Pero hindi pa ibig sabihin yan approve na guys, for approval pa rin po yan. So i-click nyo na lang po itong view disbursement account. So dito kung nakikita ninyo, for branch approval pa po yung nakalagay. So ibig sabihin yan, nire-review pa po nila yan at antayin nyo na lang po na maging active disbursement yung makalagay dito sa taas.
So sa mga nagtatanong guys, mga ilang araw daw bago ma-approve, sa akin guys, 3 to 5 working days lang na-approve na yung GCash account na in-enroll ko. So antay-antayin nyo na lang po guys at huwag nyong i-click itong cancel kasi makakancel po yung application ninyo. At pagkatapos may marireceive kayong notification kung approve na ganito, your account transaction under has been processed and approved. So approve na yung application ninyo. At pagkatapos makikita nyo na po na active disbursement account na yung GCash account ninyo. So ganun lang po kadali mag-register ng GCash account. Basta kapag ganyan guys, huwag nyo nang i-click yung deactivate. Hayaan nyo na lang po yan. Kasi nandito naman sa taas yung active disbursement account. So active na, once gusto ninyong kumuha ng mga benefits kagaya ng sickness, maternity, ganyan, doon na po ipapasok sa inyong GCash account yung pera.